Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isa pong katotohanan na ang Diyos ay mabuti. So, excited na po ba kayo para salubungin ang bagong taon? Bukas din, ano? Bukas na. Mamaya. So, alam ko na magiging busy kayo yan. Kaya, madaliin lang natin ito. Pero kung makikinig kayo ng mabuti, madali nga na ito. Pero pagka hindi kasi, babalik yung babalik yung mensahe. Dahil gusto talaga ng mensahe, marinig ng mabuti bago matutunan, bago tayo umalis sa lugar nito. Andiyan na po ba kayo? Kumusta po ang inyong 2023? Marami bang pinagdaanan 2023? Maraming samot-sari, di ba? Oh. Parang halo-halo. Parang sari-sari store. Ang daming pinagdaanan. So ngayon po, mag-aaral tayo sa salita ng Diyos para kung ano yung mga nadaanan natin ng 2023, kung ano yung mga kahirapan, kung ano yung mga mali, ay sa 2024 ay maging tama. So, sa magitan ng pakikinig natin at pag-aaral sa salita ng Diyos, kung ito ay maintindihan at maunawaan natin. So, ang Diyos po ay maraming pangako. Hindi po siya napapako. Hindi katulad ng tao na pag nangako, napapako. Pero po ang Diyos hindi. Mga kapatid, patutunayan ko po yan sa inyo sa magitan po ng salita ng Diyos. At para po maintindihan natin lahat na mabuti ang Diyos ang nangako na kailanman ay hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Pagpus kanya itong tinutupad. Minsan nga, nalilimutan na natin ang Diyos eh. Pero minsan, isang araw, magugulat ka, uy, ito yung pinanalangin ko muna. So, naranasan nyo na po yun? Dito po sa ating pag-aaralan, mabilis lamang po dahil alam ko na marami kayong gagawin eh. Para mabigyan naman kayo ng pagkakataon na ihanda ang salubungin ang bagong taon at paghandaan ang sarili kung paano ito mapagtatagumpayan hanggang sa matapos uli ang 2024. So ito na po ang huling buwan at huling linggo ng 2023. Marami tayong maalaala at marami tayong pwedeng hindi na balikan at pwede rin natin balikan ang mga mabuting nangyari. At pwede mo rin balikan ang masamang nangyari at para sa 2024 ay hindi mo na ulit gagawin. Madalas akong sabihan, pass is pass. Sabi ko, yung ganda na, tama naman, talagang totoo. So, ang problema, kung pass is pass, yung mali, bakit nagagawa pa ulit? Kalimutan na ang nakaraan, at nagtataka ako, bakit sa ngayon, nagagawa pa rin yung mga mali? Kaya para sa aking pagkakaintindi, pagkakaunawa, ang nakaraan ay pwede mong alalahanin para kung ano ito sa hinaharap. Kung mabuti ang ginawa mo, alalahanin mo yun para pagdating sa 2024 ay gawin mo ulit na mas higit pa doon. Pero kung mali naman ang nagawa mo nung nakaraan, pwede mo siyang alalahanin para pagdating sa 2024 ay hindi mo pwedeng gawin yung mga mali na nangyari. Yun yung para sa akin ang po yun. Pwede kong for example pa, ako'y lumaki sa Bisaya. Kung sa hirap lang po ng buhay pag-uusapan, ay baka maiyak kayo. O hindi ko na ikukwento ano. Lagi ko pong inaalala yun. Nasabi ko, huwag mo nang madanasan pagdating ng 2023, 2024, at lalo ko kong pinag-pray, higit sa lahat, lumuluhod po ako, umiiyak sa Panginoon, Lord, huwag na pong maranasan ng aking mga anak, ang aking naranasan. Baka hindi nila kayanin.
Baka bumigay. Yan po ang kwento na yun po ang aking laging inaalala at lagi kong pinag-pray sa Panginoon na Lord, nilulunod ko po yan sa Panginoon, huwag nang maranasan ng aking mga anak at mga apo at kaapo-apuhan yung naranasan ko, baka hindi nila kayanin. Yun po yung aking karanasan. So ngayon po tayo ay mag-aaral patungkol po sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. So tingnan muna natin ang Hosea 1:8, chapter 5, verse 6, 7, 8, 9. Ang istorya po nito, mga magulang at mga kapatid, ang noong pong nahirapan na ang mga Israelita doon po sa kanilang pagkaalipin sa Parao, sa Ehipto, so nadinig ng Diyos ang daing ng mga nahihirapan ng kanyang bayan. At sila din po ay nahumaling na sa mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya po nag-utos ang Diyos sa magitan ni Moises para hanguin ang mga Israelita mula doon sa pagkaalipin. Kaya pinadala si Moises para kausapin ang hari doon na palayain na ang kanyang bayan. So hindi ganun kadali at marami pang argumento. Nakaranas pa ng salot ang hari doon para lang patunayan na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos. Hanggang sa dumami ang salot at napatunayan na rin ng Parao na tunay nga ang kanilang Diyos. Sa kanilang pinalaya. Pinalaya ang mga Israelita. So sa pamumunan ni Moises, so dumating po sila doon sa Ehipto ay 70 person. Sila po, ang ninuno po nila noon si Jacob. Nung pinalaya na sila ng Diyos, umabot na po sila ng 600,000. Nung naglakad na po sila sa ilang. So napakadami po noon. Habang ang pangako naman ng Diyos ay ipapatupad sa kanyang bayan. Nangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kaya po dito sa kay Jacob, doon na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. So naglakbay na po sila. At hindi po madali maglakbay. Maraming reklamo, maraming salita, maraming murmuring. Dahil po, tinitrain sila ng Diyos para po dalhin sila sa lupang pangako. Po. Nung mamatay na po si Moises, simulan natin sa verse 1. Ang inutusan po dyan, si Josue. Ang namuno noon si Moises, namatay na si Moises at ang namuno ulit si Josue. Ito po yung sinabi para po makuha nila yung pangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno. At basahin po natin ang sabay-sabay. Okay lang po ba? Go! Bago namatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain ninyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang amumparpan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Eteo hanggang sa dagat ng Mediterranean. Amen. So yung mga iyan po, mga bagong henerasyon na po yan. Yung mga pinalaya po doon, ay karamihan po doon ng mga matatanda ay mga namatay na. Dahil po kasi kung minsan pag nagreklamo, nandun po yung parusa kagad ng Diyos na kamatayan. Ito po yung mga bagong silang dito po sa disyerto. Iniremind ng Diyos kay Josue, gaya ng pangako ko kay Moises, ito yung mga sukat ng mga lupa, ng mga lugar na sasakupin nila. Ibibigay sa kanila ng Diyos, masaganang lupain. So verse 5,
So, ayan na po, niremind ng Diyos kay Josue yung pangako ng Diyos sa kanila. Verse 5, sinabi dito, walang makakagapit sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. So yun po yung panibagong iminulat ng Diyos kay Josue na hindi kita iiwan, pababayaan tulad ng patnubay ng Diyos kay Moises. Verse 6, sabi niyan, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito, sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Verse 7, basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusan ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, last. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Ang dalangin ko po, Panginoon, buksan mo po, Panginoon, ang aming isip, ang aming paningin, ang aming puso. Tulungan mo kaming makaunawa at makaintindi sa iyong mga salita na amin pong pag-uusapan upang sa darating na taon, Panginoon, ang salita mo ang aming pangahawakan. Panginoon, salamat po, O Diyos. Ikaw po ang mahusap, ikaw po ang magpaunawa sa bawat isa sa amin. Ako po, Panginoon, na iyong tagapagsalita ay gamitin mo lamang tagapagsalita. At ikaw, Panginoon, ang mahayag. Ikaw ang malakila at maluwalhati. At ikaw ang magpaliwanag. At ikaw ang magsalita sa aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita habang ito'y aming pinagbubulay-bulayan at pinag-aralan. Naniniwala po, Panginoon, na ikaw ay gagawa sa aming mga puso, sa aming isip, at babaguhin mo, Panginoon, ang aming pananaw. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin at sinasamba din ang dakila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po. Ano po ba ang kaugnayan nito sa kapanahunan natin ngayon? Kung mapapansin niyo po dyan, verse 6, verse 7, verse 9, sinabi po dyan, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Sa ano po ba ang makukuha natin sa mga salitang ito na kung iisipin mo, ito ay sa panahon ito ni Moises, sa panahon ni Josue. So, maya-maya po ipapakita natin kung sa kapanahonan natin ngayon ay ganoon din ba ang kalagayan natin at ganoon din ba ang pangako ng Diyos sa atin. Yan. Pinanghawakan ni Josue ang pangako, ang salita ng Diyos, kaya po sila ay nagtagumpay. Narating po ng mga bagong henerasyon doon po sa mga Israelita ang pangako ng Diyos. Kaya nga po, kapag mayroon, kaya po ang aking kalagayan sa bilang isang Kristiyano, kumakapit po ako sa Diyos at nananalangin para po sa aking mga anak. Ito po'y paulit-ulit po sinasabi, ano po, at ito po'y para sa aking mga apo. Kaya po, ganun na lamang po yung aking pagsusumikap na maging matuwid at makapaglingkod sa Panginoon para po doon sa aking maiwan. Dahil po marami na akong naranasan
at pinagtagumpay ako ng Diyos, ayokong maranasan nila ang naranasan ko gaya ng sinabi ko kanina. So, ang pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, dito nangyari kay Jacob. Hindi niya nalimutan ang pangako niya kay Abraham. Hindi niya nalimutan ang pangako niya kay Isaac. Hindi niya nalimutan ang pangako niya kay Jacob. Tinupad po yan ng Diyos at nagpapakita at nagpapatunay na ang Diyos ay kanyang minahal ang mga Israelita. Tama po ba? Pinangakuan ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanyang pagmamahal doon sa kanyang bayan. So, hindi mo makikita na mahal nila ang Diyos, ay mahal sila ng Diyos, pero makikita mo ang pangako ng Diyos ay kanyang tinupad sa kanyang bayan. So kapag ka may pangako sa iyo ang asawa mo, nagpapatunay, at yung pagka kanyang tinupad ang kanyang pangako, nagpapatunay na mahal ka niya. Yun po ba? Sa mga kabataan naman, kapag meron silang pagmamahal sa kanilang boyfriend at girlfriend, kapag nangako, kailangan to pa rin. Nagpapatunay, nagpapakita na ikaw ay mahal. Ganon din ang Diyos. Pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa magitan ng kanyang mga salita at mga pangako. So marami na tayong pinag-uusapan patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakaisang linggo tayo doon. Dapat nating maintindihan at malaman na ang Diyos ay mahal niya ang kanyang nilalang, kanyang nilikha, ang sangkatauhan. So, hindi madali harapin ni Josue ang mga pangako, ang salita ng Diyos. Maraming laban. Nakikipagdigma po ito. Nakikipagpugutan ng ulo, at nakikipag-ispadahan, may pana, mayroong sibat. So, yan po ang kinakaharap ni Josue para po makarating sa lumang pangako ng masaganang buhay. So, ano naman ang kinalaman nito sa atin? Hindi po ba tayo nakaharap din sa mga pangangailangan natin araw-araw? Nakikipagdigma din tayo, di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, nakikipagdigma ka na, ano tayong almusal ng mga anak ko. At pag nakaraos yun, pagdating na naman ng tanghali, ano naman kaya mo hulagin ng mga anak ko? So, nakikipagdigma tayo araw-araw sa ating mga buhay. Dito, kay Josue, labanan to, patayan, pero dito sa atin, pangangailangan ng ating mga ikabubuhay. Pagdating naman ng hapon, mag-iisip ka na naman. Kaya ang mga tao, wala ng panahon para magsimba. Bakit? Kasi iniisip ang kakainin ng bawat pamilya, ng bawat anak. Nakikipagdigma sa sanlibutan ito para matugunan o matanggap ang lahat ng kakailanganin araw-araw. Hindi po ba kayo dumaranas ng pagdidigma araw-araw? Kailangan mga estudyante ba hindi masyadong panit? Basta sumigaw lang yan, Nay, wala akong pamasahe, Nay, wala akong baon. Bahala kayo, hindi ako makakapasok. Nanay naman, siyempre, may salitang, uy, bahala daw tayo, hindi makakapasok. Gagawa ng paraan. Nakikipagdigma ang buhay natin araw-araw para po sa ating mga pangailangan. Kaya ang mga tao wala ng panahon para sa salita ng Diyos, para sa pangako ng Diyos na kanyang tutuparin. Hindi na nila marinig, hindi na nila maintindihan kasi busy na sila sa araw-araw ng pamumuhay. Hindi mapapaayos o mapapatino ang buhay ng isang kabataan kung walang panahon sa salita ng Diyos. Ganun din, ang mga tatay, ang mga nanay, hindi matutunan o hindi makukuha ang pangako ng Diyos sa atin dahil wala naman tayong naririnig at wala tayong naiintindihan. For example, paano ka makakarinig ng salita ng Diyos kung hindi ka naman
pumupunta sa nag-aaral ng salita ng Diyos. O minsan nga, madalas nandito ka na sa loob ng simbahan, wala ka pang naiintindihan. Paglabas ng simbahan, walang naiintindihan. So paano makukuha ang pangako na katulad ng pangako ng Diyos kala Jose? Paano rin makukuha ang pangako natin kung hindi tayo nakakapag-aral at nakakapakinig ng kanyang salita? Kaya ang mga tao busy. Kaya busy pagkadating sa umaga, busy mag-iisip kung anong kakainin, mag-iisip kung anong ulam, kung mag-iisip kung anong para maibigay sa mga anak. Isa lang ako ang pinupunto doon. Kapag ka-busy ka sa lahat ng mga ginagawa mo, pera ang kailangan mo. Sa almusal pa lang pag-gising, iniisip mo na anong almusalin. Kaya ang mga tao, ang mga magulang, nagiging busy sila sa mga bagay na ikabubuhay. Kung marami na po tayong pinag-aralan na sa halip, ang buong buhay ang dapat nating pagkabisihan. Kaya hindi natin masisi ang mga salita ng Diyos kung isang tumatama sa atin. Masakit Tingnan natin sa Hebreo 13 verse 5. Sabay-sabay natin basahin para magising tayo. Go! Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Sinabi po ba ang salitang yan kay Josue, yung kanina, yung pinasa natin? Narinig niyo po ba? Nabasa niyo kanina? Sinabi niya kay Josue, lakasan mo ang iyong loob, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob, dahil hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Verse 9 sa Josue, saan ka man naroon, sasamahan kita, ako ang iyong Diyos. Sa pagiging busy natin sa trabaho, hindi mo namamalayan, hindi mo naiintindihan, dahil gusto mong magtrabaho para sa iyong pamilya, anong nangyayari ngayon? Masama ba? Hindi naman Kaya lang, wala ka ng panahon sa pakikinig, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung may panahon ka man, hindi mo rin naiintindihan at naunawaan. Bakit? Busy ka sa mga pangailangan araw-araw. So, ibig sabihin ng Panginoon, huwag ka nang maghangad ng maghangad na kung ano ang kailangan mo. Mahirap naman yung pastor, no? Huwag ka nang magpaka-busy na doon sa iyong pangangailangan. Dahil kasi, pagka nagiging busy ka na sa iyong pangangailangan, mas malamang matutugunan nga ang iyong pangangailangan. Pero sa bandang huli, kakapusin ka pa rin. Kaya sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano ang pinagkabibusihan mo araw-araw para hindi mo na ako masamba, para hindi ka na makarinig ng salita ng Diyos? Ano ang pinagkakabisihan mo? Kaya nagsalita ang Diyos. Hindi kita iiwan, ni pababayaan. Nagsalita din ba ang Diyos kay Josue kanina? Naintindihan niyo po ba yung binasa natin kanina? Sabi ko po, pagka nakikinig kayo, babalikan ulit natin to. Medyo tatagal tayo ng kaunti. Naintindihan niyo po, mayroong sinabi ang Diyos kay Josue, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano po ang kailangan natin, mga kapatid, mga magulang? Sabi doon, tatlong beses sinabi sa verse 6, sa verse 7, sa verse 9, sabi kay Josue, sabi ng Diyos, basta magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Tatlong beses po yan sinabi. Mga magulang ko, mga kapatid, pagpasok natin ng 2024, basta't magpakatatag tayo at lakasan natin ang ating loob.
sapagkat hindi ang naranasan natin ng 2023 ay mararanasan din natin 2024. Pero kung mayroon kang salita ng Diyos na pinanghahawakan, ito yung ating magiging pundasyon. Sinabi mo, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. So huwag kang busy sa mga bagay dito sa sanlibutan. Dahil kasi pag naging busy ka sa pangangailangan mo, ulitin ko, tiyak na matutugunan. Trabaho doon, trabaho dito, diskarte doon, diskarte dito. Matutugunan ang pangangailangan, pero kapaguran at katapusan pa rin ang iyong magkakamo. Makikita din ba natin ang pag-ibig ng Diyos dyan? Sasabihin ng mahal mo, basta mahal, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano po ang ugat nun? Pag-ibig. Pagka hindi ka iniwan ng iyong mahal, pagka iniwan ka, nagpapatunay at nagpapakita na hindi ka mahal. Iniwan ka eh. At kapag hindi ka iniwan at nagsama kayo o nanatili kayo sa isa't isa, nagpapatunay na mahal nyo ang isa't isa. Ganon din ang Diyos. Kailanman, tingnan natin kung, Pastor, paano ba mapapatunayan na paano ko ba panghawakan na talagang mahal ako ng Diyos at hindi ako iiwan, pababayaan. Gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid ang Roma chapter 8 verse 35. Alam na natin ito natin. So, sabi din, no, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib, o kamatayan. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kahit ano ang ganasin mo, hindi ka iiwan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kung paano minahal ng Diyos ang mga Israelita at may pangako doon ang Diyos sa mga Israelita, ganoon din sa kapanahonan natin ngayon. Minahal tayo ng Diyos at nangako din siya na hindi tayo iiwan at pababayaan. 2024, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Lord, mahal mo ako kailanman. Dumanas ako ng kaguluhan. Pagka nagulo ang isip natin mga kapatid, wala ka nang pinipili sa paligid mo eh. Hindi mo na maisip yung mga tao sa paligid mo. At hindi mo na rin kailangan maisip ang Diyos. Magulo na eh. Kapighatian. Kapag nakaranas ka ng kapighatian, hindi mo na rin maisip ang Diyos. Bakit nangyari sa akin ang mga bagay nito? Tanong ka na lang ng tanong. Hindi mo na naisip na mahal ka ng Diyos. Hindi mo na naisip na mayroong Diyos na nagmamahal. Kapighatian, naranasan ng kapighatian, wala na. Magulo na po ang pag-isip dyan. Pag-uusig. Usigin ka bilang isang Kristiyano. Ba? Ano ba itong usigin ka ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo? O, ang matindi po rito mga kapatid, pag inusig ka ng magulang mo, mga kapatid mo, simba ka ng simba, hindi ka nababago. Pag-uusig. Simba ka ng simba, ganyan pa rin ang ugali mo. Pag-uusig. Uusigin tayo ng ating sa mga tao sa labas, okay lang eh, maintindihan mo, pero kung usigin ka ng iyong mahal sa buhay, uusigin ka pa ng iyong kapwa Kristiyano, hallelujah! Mayroon ba Kristiyanong nang uusig?
Pagdating sa pagkagutom, wala ka nang ibang maisip dito kundi lagyan laman ng tiyan. Tapos, naranasan po na po natin maggutom din. Hindi mo na maisip na, Lord, sana po may pagkain ngayon dahil gutom na ako eh. Hindi mo maisip mo kung saan ka pupunta, kung saan ka didiskarte. Dahil maisip mo naman, nalangin naman ako nung nakaraan, pero bakit gutom pa rin ako ngayon? Yan. Kahirapan ng buhay, panganib, o kamatayan. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Matitindi po yan mga kapatid. Ito pong mga karanasan na yan, matitindi na po yan ang binitawag dyan na walang makakapaghiwalay sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya kung panghawakan natin, 2024, sabi mo, Lord, mahal mo ako. Sabi mo, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. 2024, para po yung mga naranasan natin 2023, kahirapan o mga kaguluhan o ano pa man ang kapighatian ng ating naranasan, ay hindi na natin maranasan yon. Pagkos matuto tayo magtiwala sa Diyos. Paano tayo magtiwala sa Panginoon? Matthew 11, verse 28. Ito po ay madalas natin pinag-aralan. Ayan. Kapag lumaranas na po tayo na parang wala na tayong pag-asa, sabi diyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya lamang po nabibigatan. Ito sa mga hindi Kristiyano, okay lang eh. Pero sa mga Kristiyano na nabibigatan, huwag niyo pong kakayanin. Huwag niyo pong kakayanin, pasanin ang mabigat. Huwag niyo pong kayanin, gawin ang hindi naman kayang gawin. Kaya pagka pinilit mo ang iyong sarili na kaya ko to, mapagtatagumpayan ko to, hindi po, sabi dito, lumapit kayo sa akin. Pinapalapit ang lahat ng mga nabibigatan o lahat ng nahihirapan. Pinapalapit sa Diyos. Na ibig sabihin, kapag dumating ang mga pagkakataon na yun, hindi ka bumigay. Ayaw ng Diyos na bumigay ang iyong pananampalataya. Kaya hanggat maaga, lumapit ka na sa Diyos. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay magtampo pa. Huwag mo nang hintayin na makapagtanong ka pa sa Diyos, Lord, bakit ganito? Huwag mo nang hintayin. Kung nabibigatan ka, nahihirapan, lumapit na tayo sa Diyos. Wala kaming ganito, Lord, wala kaming ganyan, wala kaming lumapit na tayo sa Panginoon. Huwag nating ikulong ang Diyos sa kahon na lumapit na ako kahapon, lumapit na ako nung nakaraang linggo, lumapit na ako nung isang araw. Hindi po, huwag natin ganunin ang salita ng Diyos. Lapit lang tayo ng lapit sa Panginoon hanggang sa makita ng Diyos ang makatotohanang paglapit. Kasi po kasi lumalapit lang tayo minsan pagkakailangan natin at hindi talaga pinalulugdan ng Diyos minsan ang ating paglapit sa Kanya. Kasi pang sariling hangarin. Pang sariling gusto, pang sariling kapakanan. Kaya pag lumapit po tayo sa Panginoon, kailangan ayon po sa ating mga pangailangan araw-araw sa ating pamilya, sa ikabubuti. Hindi po para sa ating pang-sariling layunin. Alam po natin yun, di ba? May sarili tayong hangarin, may sarili tayong layunin, at sinasabi natin, bigla, ay kalooban ko ng Diyos. Ay kalooban ko ng Diyos. Hindi po. Medyo baka mamapalit tayo ng pagka-appreciate ng gano'n, kalooban ko ng Diyos, kalooban ko ng Diyos. Medyo maingat tayo doon. So lumapit tayo sa Diyos, huwag natin sarilinin ang ating mga kabigatan.
lalo na po sa pagdating sa mga sakit karamdaman. Sa Matthew chapter 6, verse 33. Yan. Ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At bibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pagsikapan, mamuhay. Kaya iba't iba po ang ating kalagayan bilang isang Kristiyano. Kaya kung sinabi ko kanina, kapag ka ikaw ay may gusto, lalapit ka sa Diyos, tapos kinonvert mo kagad, uy, kalooban to ng Diyos. Pero pagdating at nangyari na, medyo hindi ka masaya sa mga bagay na ginawa mo, medyo mali. Lord, bakit nangyari? Kasi nga hindi kalooban ng Diyos, pinilit mo. Hindi ang kalooban ng Diyos na yan ang mapapangasawa mo. Pero sinabi mo, mahal na mahal mo siya eh. O tingnan niyo po tanawin niyo po mga kabataan, yung mga nauna nang nag-asawa sa inyo. Anong nangyari? Pinilit. Nasaan na? Naghiwalay. Pinilit eh. Maliit na bagay, hindi nagkakasundo. Pinilit. Kaya huwag natin pilitin pagka hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Masisira lang. Mawawalan ka ng gana, mawawalan ka ng gusto sa buhay, at maapektuhan pa ang iyong pananampalataya. Ang sinabi po dito, pagharian ng Diyos ang ating buhay. Sikapin natin na makalapit sa Diyos, at para pag nakalapit ka sa Diyos, mararanasan mo, mararamdaman mo na pinaghaharian ka ng Diyos. Hindi ka gagawa ng bara-bara, hindi ka magdidesisyon ng pabara-bara. Nililimit mo ito at pinag-iisipan mo itong mabuti kung ito ngay kalooban ng Diyos. Pero yung bigla-biglang sinasabi mo na kalooban to ng Diyos, delikado ka doon. Kailangan nandoon muna yung bigyan ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya napakadelikado po mga kapatid sa isang Kristiyano. Hindi naman namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, bigla-bigla kalooban ng Diyos, kaya sumasablay. Kailangan ang kalooban ng Diyos nasa sa atin para kung ano man yung mga desisyon ay tiyak na kalooban nga ito ng Diyos. So lahat ng ating kailangan ibibigay ng Diyos. So yan po ang pagpasok ng 2024. Sabi dito, balikan natin si Josue sa verse 8. Ito po ang mga salita ng Diyos na may pangako sa atin sa 2024. Amen po ba? Panghahawakan natin ito. Sabi sa verse 8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Ito po ang mahirap na naman sa isang Kristiyano. Pagka binasa, hindi na ulit babasahin. Bakit? Nabasa na eh. Naintindihan na at naunawaan. Tama mo ba? Ang mga Kristiyano, pag binasa, naunawaan at naintindihan, hindi na ito inuulit. Inuulit man ito, babasahin ulit, naintindihan at naunawaan. Pero, ang sinasabi dito, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Hindi siya babasahin, hindi siya unawain, intindihin, kundi duduto
man siya na pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Ang pangako ng Diyos sa 2024, pagbubulayan ito araw at gabi. Pagka hindi pinagbulay-bulayan ng araw at gabi, hindi matutupad ang salita ng Diyos. Bakit? Madali tayong makalimot. Madaling magbago ang ating isip, ang ating puso. Ano ang sabi diyan? Upang matupad mo, hanggat hindi natin natutupad ang sinasabi ng Diyos, huwag nating tigilan pagbulay-bulayan araw at gabi. Ayan, nakasulat. Kaya hindi nangyayari ang pangako ng Diyos ay hindi naman pinagbubulayan araw at gabi. Binasa, inintindi, inunawa, Lord, sabi mo may pangako ka. Binulay-bulay mo ba araw at gabi? Pagbulay-bulayan araw at gabi ang pangako ng Diyos na hindi mo kami iiwan, hindi mo ako pababayaan. Bakit mo pagbubulay-bulayan? Para maintindihan mong mabuti. Oh, maliwanag ba? Ulitin natin. Verse 8. Huwag mong kaligtaan. Ang alin? Basahin ang alin? Oh, ang kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at magtatagumpay ang buhay 2024. Yes. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Yan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, mga magulang ko't kapatid, binasa mo na, naintindihan mo na, naunawaan mo na, ang sabi dito, gugulay-gulayin mo pa. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ganyan din ba ang pagkakaintindi nyo? Binasa na, naintindihan na, naunawaan na, bubulay-bulayin pa. Sa ganoon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung marami ka ng inaral o narinig na salita ng Diyos at kung hindi naman talaga binulay-bulay, mga kapwa kong naglilingkod sa Panginoon, hindi tumatalang sa atin ang salita ng Diyos kung hindi ito binulay-bulay. Tingnan niyo po yung mga nag-aaral po na nagtuturo ng salita ng Diyos. Isang linggo inaaral, 2 linggo inaaral, pero 1 oras lang siyang nagsasalita sa 2 linggo o 1 linggo pinag-aaralan. Tama ba? Anong nangyari? Binasa, inintindi, inunawa, binulay-bulay araw at gabi. Kaya po, mayroong naipapaliwanag ang salita ng Diyos. Sa magitan ng pagkagamit ng Diyos sa mga kanyang lingkod na kanyang hinirang para po sabihin sa bawat isa ang salita ng Diyos. 1 linggo po itong inaral, 1 oras lang sasabihin. Sa mga tuwid, binasa, inintindi, inunawa at binulay-bulay. Ang pangako ng Diyos, hindi mo lang siya kailangan maintindihan at maunawaan, kailangan pagbulay-bulayan araw at gabi. Kaya huwag po tayong magtataka, sabi mo, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Binulay-bulay nga ba talaga? Binasa nga ba talaga? So yun po ang sekreto o yung hiwaga ng salita ng Diyos. Ang hiwaga ng salita ng Diyos, pagbulay-bulayan
araw at gabi. Bago magising, mag-aral sa salita ng Diyos. Bago matulog, aralin ang salita ng Diyos. So, ayun po. Gusto po ba natin magtagumpay sa 2024? Ayan po ang sikreto natin lahat. Hindi ko rin po yan makakamtan ang tagumpay kapag hindi ko ginawa o sinunod ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kalamitin mo, pagbulay-bulayin natin araw at gabi ang salita ng Diyos. Kalamitin. Pagbulay-bulayan natin ang pangako ng Diyos sa 2024. Anong pangako ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka niya iiwan. Praise the Lord. So, ayan po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nanampalataya po ako sa aming puso na lahat po kayong nandito, pag-uwi natin sa kanya-kanya nating tahanan, nawa po ang salita ng Diyos ay pagbubulay-bulayan ito araw at gabi para po sa 2024 ay magtatagumpay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kabataan, salita ng Diyos, pagbulay-bulayan upang magtagumpay kayo sa inyong mga buhay. Mga nanay, mga tatay, mga kapwa ko, mga tatay, mga nanay. Hallelujah! Hindi ka na magiging busy sa sanlibutan ito. Hindi ka na didiskarte, hindi ka na magiging kung ano-ano ang gagawin mo para lang magkaroon ka ng ikabubuhay para sa inyong pamilya. Kaya po nasabi ng Hebreo 13 verse 5, hindi natin namamalayan, tayo ay nagmumukha ng pera. Samantalang sinabi ng Diyos, huwag kang magmukhang pera dahil hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang sekreto, Hosea 1:8. Pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi. Praise the Lord! Hallelujah! Dahil po lahat ay tumayo, mga magulang po mga kapatid, at minsan pa, ang mga musisyan ay awitin natin na Panginoon, ikaw lang ang pag-asa ko 2024.